Kararating pa lang ng babae sa siyudad mula sa probinsya nang biglang may rumagasang luxury car papunta sa kanya. Hindi siya umatras, tinaas niya ang isang paa at huminto ang sasakyan. Isang sipa lang at tumilapon ang kotse ng 10 metro. Lumabas ang lalaki sa loob, isang sikat na miracle doctor. Akala niya nasugatan ng babae, pero kalmado lang itong ngumisi. "Malapit ka nang mamatay, nag-aalala ka pa sa iba. Ang bait mo laman," sabi niya. Nag-init ang ulo ng doktor. Malusog daw siya, pero tinaas ng babae ang kamay niya. Hindi katatagal ng 3 araw. Galit na galit ang lalaki, pero bigla, tinapik ng babae ang balikat niya at lumitaw ang isang maliit na demonyo ng sakit. Nang makita nito ang babae, nanginginig ito ng takot dahil siya ang apo ng maalamat na immortal granny. Kahit ang mga Diyos ng kulog ay yumuyuko sa kanya. Hindi niya alam kung bakit. Alam lang niya, kapag sinunod niya ang lola niya, busog siya palagi. Biglang bumaba ang isang makalangit na ibon. "May 3 kontrabida sa bahay niyo." Mabilis siyang umuwi. Nandoon ang ama niya, ang madrasta at ang stepsister. Sinabi nilang dadaling siya sa siyudad para pakasalan ng pinakamayamang lalaki sa kabisera. Kita agad ng immortal granny ang masamang balak at tumanggi. Pero nang bola ang ama, sinabing marangyang buhay at walang katapusang pagkain ang naghihintay. Nagliwanag ang mga mata ng babae sa salitang pagkain. Agad siyang pumayag. Sa huli, pumayag din ang lola. Umalis muna ang 3. Pagkatapos ng huling paalala, masayang sumunod ang babae hanggang sa itulak siya palabas ng sasakyan ng stepsister. Tumawa lang ang babae. Dahil ang paglalakad, iyan ang espesyalidad niya. Sa isang iglap, naunahan niya ang kotse. Inabutan niya pa ito sa gitna ng daan at sinipawit, parang mang-asar lang. Pagdating sa syudad, doon nagsimula ang lahat. Isang sipa, napahinto ang kotse. Isang tapik, natakot ang demonyo ng sakit. Pero dahil hindi ito nakikita ng doktor, pinagtawanan niyang babae. Biglang gumaan ang pakiramdam niya, pero imbes magpasalamat, tinawag pa siyang manloloko. Tiningnan ng babae ang oras. May kasal pa siyang hahabulin. At naglaho siya sa isang kisap. Sa dilim, ngumisi ang demonyo. Tinaboy nila ang sarili nilang tagapagligtas. Tumalon muli ito sa katawan ng doktor. Sa susunod na segundo, nagsuka ng dugo ang lalaki. Sa wakas, natakot siya at ipinahanap agad ang babae. Samantala, patuloy lang sa pagtakbo ang babae hanggang mapansin niya ang 2 rebultong babo. "Wala pala akong dalang regalo." Naalala niya ang bili ng lola. Huwag gagamit ng mahika kung kayang solusyonan ng pera. Naglabas siya ng makapal na bungkus ng pera at binili agad ang mga rebulto. Hinabili niyang ihatid iyon sa kasal niya at muli siyang nawala sa isang kisap. Pagdating niya sa mansyon, puting tela ang bumungad sa kanya. Hindi ito kasal. Isa itong burol. Niloko siya ng ama't madrasta. Hindi siya ikakasal sa mayaman. Ibinenta siya sa isang patay, pero lumaki siya sa probinsya. Akala niya, dekorasyon lang yun. Sinabi pa niyang maganda ang puting tela. Sa loob ng mansyon, may masamang balak na nagaganap. Isang tusong lalaki ang pilit na pinapapirma ang matandang amo para maagaw ang kumpanya. Habang sinasakal ang matanda, biglang bumukas ang pinto. Respeto sa matatanda. Sigaw ng babae. Nang utya ang stepsister at itinuro siya. Ang bride sa ngayon. Hindi siya pinansin ng babae. Sa halip, pinagalitan niya ang kontrabida. Ang nambubuli ng matanda walang modo. Nangit-ngit ang lalaki at inutusan ng mga bodyguard. Pero nang itaas ng babae ang kamay niya, isang bantay ang tumilapon ng 10 metro bumasag ng pader. Naturally, malakas ang babaeng bukid, sabi ng stepsister. Hinawakan ng babae ang kamay niya. "Mas magaspang pa to kaysa sa akin." Kinurot pa niya ang pingsin ng stepsister. "Maputla ang balat mo, mukhang palaging gutom." Walang masagot ang stepsister kaya umatake na lang. "Sa sarili mong kasal wala kang dalang regalo?" Biglang pumasok ang delivery man. "Sino ba naman ang magreregalo ng rebultong bato?" Sigaw niya. Ngulit nang makita niya ang pera, biglang nagbago ang tono. Ipinwesto ang 2 rebultong leon. May pulang bulaklak sa itaas. Sa gitna ng burol,